Ano ba? Bisa mo nga gumising! Madami ka pang gagawin. Aba! Ang sarap ng buhay mo ah! Gumising ka na dyan! Inis to batang ina, tulog na tulog pa. Michelle, pagod yan kagabi. Alam mo kung anong oras umuwi yan, di ba? Ano pinagsasabi mo? Kahit na nga ba tayo, anong oras na natutulog, importante, maaga yan gumising. Alam mo, Eman, mas okay pa tayo nung wala yung anak mo eh. Hindi tayo ganito, hindi tayo magulo. Simula nang dumating yung anak mo, araw-araw mainit ulo ko. Kakabad trip. Bakit kasi hindi mo lang ibalik yan to sa lola niya? Yung dati, sinusustentuhan mo siya dati, di ba? Balik mo doon sa lola niya. Abot nga pala doon sa lola ni Ayen. Tumawag sa akin yung kapatid ng asawa ko dati. Patay na daw yung lola ni Ayen. Nag-iisip nga ako paano ko sasabihin kay Ayen yun eh. Alam ko, masasaktan ng gusto yung anak ko na yun. Kaya nakikiusap sana ako sa'yo. Kahit isang linggo lang, tratuhin mo ng tama yung anak ko. Huwag mo unang utusan tsaka pagalitan. Kasi pag nilaman niya na nawala yung lola niya, sigurado, sobrang masasaktan yun. Ewan ko naman sa'yo, napakatigas ng ulo mo. Makinig ka naman sa akin. Yung anak mo, ibigay mo na lang doon sa tita niya. Di ba yung anak mo, gusto-gusto naman doon sa tita niya na tumira? Bakit di mo na lang doon napatirahin yan? Total, namatay na rin naman yung lola niya, di ba? Minsan naman, makinig ka sa sinasabi ko. Hindi nga pwede yung sinasabi mo, Rachel, ano ka ba? Alam mo naman, boto namatay yung mama ni Ayen. Tinakwil na nila ako bilang pamilya nila, di ba? Kapag dinala ko si Ayen doon, di ko na mababawi sa kanila yun. Yun na yung mangyari. Kaya nga, pinipilit kitang paintindi sa'yo na sana tutuloy mo ng tama si Ayen. Kasi wala na ibang tatakbuhan yung bata eh. Ako na lang talaga yung pamilya niya. Sana naman itindihin mo yun oh. Nasabi mo, di ba, na namatay na yung lola ni Ayan? E di ang mangyayari pala nito, sa atin na talaga titira yung anak mo. O sige, papayag ako na sa atin na titira yung anak mo, pero sa isang kondisyon. Susundin ni Ayen lahat ng gusto ko. Lahat ng utos ko, susundin niya. Sige, papayag ako sa gusto mo. Pero may isang hiling lang sana ako sa'yo. Sana huwag mo naman masyadong magtatuhin yung anak ko. Sana ituring mo siya na tunay na magaling anak. Mahalin mo siya gaya ng pagmamahal mo sa akin. Maawa ka naman sana sa anak ko kasi wala na siyang mama, di ba? Paramdam mo naman sa kanya yung hinahanap-hanap niya. Ayan yung sinasabi ko sa'yo. Una pa lang, di ba sinabi ko sa'yo, huwag mo ko bigyan ng problema. Pero problema itong nangyayari sa atin ngayon. Ewan ko sa'yo. Tita, papasok na po ako. Ha? Anong papasok? Hindi ka papasok. Marami akong iutos sa'yo, wala akong katuwang dito. Ikaw bata ka, nagdidesisyon ka ng mag-isa mo ha. Bago ka pumasok, magsabi ka muna sa akin. Inis to. Tita, bawal po ako umabsent kasi may summative test po kami. Pagka hindi po ako nakapag-summative test, baka po bumaksak ako. Wala akong pakialam kung may summative test kayo ngayon. Basta pag sinabi ko hindi ka papasok, hindi ka papasok. Tsaka sabihin mo dyan sa teacher mo, nialagnat ka. Inis tong batang to. Tita Rachel, hindi po kasi pwede na hindi po ako kumuha ng summative test. Kasi kailangan ko po i-maintain yung mataas na grade ko. Baka po kasi mawala ako sa scholarship. Ano scholarship? Scholarship? May scholarship ka pang nalalaman, no? Ikaw makapagsalita ka eh. Asa ka lang din naman sa tatay mo. Tsaka ang totoong matalino, madiskarte sa buhay. Ikaw nga eh, wala kang diskarte, di ba? Inutusan na kita sa palengke, di ka na marunong umuwi eh. Ganyan ba yung tinatawag mo scholarship? Ganyan ba yung may matalino na pag-iisip? Ha? Sabihin mo sa akin, matalino ka ba? Sige po, tita. Hindi na lang po ako papasok.
O ano tinutunga-tunga nga mo? Kilos! Magbihis ka na ng pangbahay. Bisa mo. Maghugas ka doon ng pinggan. Bilis! Oh! Anong ginagawa mo? Tita Rachel, kakain po sana ako. Nagugutom na po kasi ako. Ano kakain? Hindi ka pa kakain. Magwalis ka rito ha. Pagkatapos mo magwalis, punasan mo yung mga display. Wala ka pa nga ginagawa. Gutom ka na eh. Bilisan mo. Paano may walis ng buo? Ayan oh. Magwalis ka rito. Hoy! Anong ginagawa mo? Ha? Ano, naninira ka? Pinatira ka na, pinapakain ka na, naninira ka pa ng gamit dito? Pala mo na mukha mo. Ay, ang mga gamit na yan, huwag mo sisirain yan. Dahil ako ang may-ari niyan. Tsaka ikaw, bata ka? Ano yung sinusumbong-sumbong mo sa tatay mo? Akala mo, hindi ko maririnig? Ano? Yung sinasabi mo na nagre-reyna-reynahan ako dito sa bahay na to? For your information, ako talaga ang reyna rito. Dahil ako na ang asawa ng tatay mo. Nakikita mo naman, di ba? Lahat ng utos ko, kailangan mo sundin. Ano, maninira ka ng gamit? Lahat ng gamit dito, sa akin yan. Pati ito bahay nyo, sa akin na rin to. Kaya simula ngayon, tandaan mo, bata ka. Ako ang reyna rito. Bilisan mo! Damputin mo yan! Linisin mo yan! Dahil kay Tita Rachel, nasira ang pamilya namin. Dahil sa kanya, naghiwalay si Mama at Papa. Si Mama, namatay dahil sa heart attack. Pero alam ko at ng pamilya namin na dahil yun sa stress at bighati. Itong gamit na to, di naman talaga sa kanya to eh. May mama naman talaga to eh. Alam ko kung gaano ka-importante kay mama tong mga gamit na to nung nabubuhay pa siya. Pati na rin tong bahay na to.